ng Battle League. Tayo na, napaka-solid nyo. Yeah. Kung gusto nyo yung tornilyo sa bulsa. Yo, patalastasan na naman. So mainit yung laban na parating. Pepeng Alamat versus Estra. Mag-ingay muna tayo lahat para sa laban na parating. Yo, andito pala tayo ngayon sa Dead Fish Band Rehearsal and Recording Studio. So kung gusto niyo mag-record ng mga kanta, check nyo dito, no? Dito lang yan sa may Kaibigan. So shoutout muna tayo, Royal Street Finest, Sapang Palace Firing Rappers, Nasteral Beats, Yams Puto Ube Leche Plan Dried Fish and Eggs, Ismay Digital Printing. Shoutout syempre Just Last Lifestyle Clothing, salamat palagi sa suporta. Special shoutout kay Sir Ambet Simbulan Rice Trading. So kung gusto niyo ng mga quality na bigas, alam niyo na, dyan lang yan sa may sample. Shoutout din kay JJ West, ang reviewer ng mga rapper na may tira. Shoutout din, special shoutout sa kasama natin ngayon, si Nasha. Yan. Okay, so simulan na natin yung laban, no? So may MC sa kanan, magpakilala ka. Pepeng Alamat nga pala. Teritoryo namin to. Pinas tutiktik pa mga singitan sa bungas tilan po papalauban namin naliit na nga aming bansa balakubang ang kinilang kakarapot Nayaman na aming pinaghirapan, pinagsikapan, alagaan ng mahabang panahon. Aming karagatan ngayon ay sinasakop ng isang lahi na wala namang karapatan. Caloocan, Ripin, Tunog, Imperno. Shoutout nga pala, Jerry Pam, B13, Qualter Records. Sa mga kasama ko ngayon, Bebe, Miko, JR, salamat. Special shoutout, Sergio Tabulnal. Check nyo pa rin yung crossline namin kung gusto nyo mga develop ng mga bagong mga koto na mga ganda dyan. Tsaka RJ Tamayaw, salamat sa suporta. At last, RJ Santos, aka Potpot. RIP sa'yo. Sana masaya ka dyan sa taas. Aray ko sa'yo laban na to. Tsaka sa clothing, Just It Lights. Yun lang tayo. Yo, may MC sa kaliwa, magpakilala ka. Ngayon, Estra. The wind bells for us are rang, and our last stops is silent. Shoutout sa Bara Battle League. Tapos sa mga tropa na nandito, kay Nasha, kay Didro, tsaka kay Pepe. Ayun, isang karangalan na makalaban ng isang alamat. Okay. So, kwentos tayo. Okay. Si mas malayo. Tao Ibon. Okay, so ibusin mo muna. Okay, so nanalo ng kwentos si Pepeng Alamat. Pinili niya mauna si Estra. So, unang banat para kay Estra. Pakinggan natin. Yo! Sabay-sabay. Yo, game! Game! Sabay-sabay. Game! Game! Nakaraan, kalaban niya si Satan, totoo. Wala, nagtagisan lang silang dalawa kung sino ba sa kanila yung pinakabano at tinalo ka niya. Kasi paano ba naman ka? Sinigaw niya nung entry niya nung round 3, oh. Ako ang bagong Diyos ng battle rap. Ding! Diyos, as ganito yung mukha. Shame! Hindi ka Diyos, ni hindi ka nga marunong tumugma ng maayos. Dapat sa'yo ay pagsasaksakin at yung talim ilabas-pasok. Walang magaganap na himala, wala din resurrection pagkatapos. Pero kung Diyos ka nga talaga, gawin mo ang alak, ang tubig na sa iyong katawan ay umaagos. Pero di mo kayang gawin. Kasi pegi ka lang na propeta. Walang bisa yung mga sulat, ibig sabihin wala ka ding silbi bilang makata. Walang believers, walang disciples. Ano yung mga followers mo, manika? Paano ka naging Diyos kung wala ni isa man lang na sa'yo ay naniniwala? Hindi porket napanood mo si Kibuloy, yung mga kabaliwan mo dito ay pwede na nating itulak. Kung sa tingin mo astig yung mga yan, sa tingin namin sa'yo ay misira yung utak. Umaasta kang kataas-taasan, yung utak mo yata nasa ulap. Hindi ka Diyos Pepe, natuto ka lang bumuo ng pangungusap. Self-proclaim masyado no? Pero yung sulatan ganito. Utak na tumulak, sa akin ay balakbak. At hindi na to kayang gamutin pa ng isang pakpak. Utak, di na kayang gamutin ng isang pakpak. Tangina, nung meaning nun. Kahit si Badang, pag narinig yun, mapapailing. Kung si Badang, born to be fight, ito, born to be ashamed. At napaka-ironic, kasi Diyos daw siya. Pero yung pangalan ng grupo, Tunog Impyerno. Tunog Halimaw ba at Palo? Gago, tunog kayong mga walang bilang at bano. Tunog Impyerno, pero ang paboritong anime niyan, Superbook.
Sa grupo nila, unang requirements para makasali, dapat overcook. Ganito yung uri ng rapper na pagkatapos magsalsal ay magdadasal. Pipiliting masama sila pero lagi namang humihingi sa may kapal. Hindi naman kita sinisisi at hindi ka para husgahan. Ang sa akin lang naman, hindi mo na kailangan magpanggap para lamang palakpakan. Hindi Diyos, kundi diablo pala itong aking kaharap. Hindi Diyos, kundi diablo pala itong aking kaharap. Pero hindi na bale. Babali-baliin ko na lang yung mga sungay mo at pakpak. Babali-baliin ko na lang yung mga sungay mo at pakpak. Tila eksorsismo ang inyong makikita at magaganap. Tila eksorsismo ang inyong makikita. Tila eksorsismo ang inyong makikita at Tila eksorsismo ang inyong makikita at magaganap. At kahit anong gawin mo dyan, alam naman natin na in Jesus' name lang ang inyong katapat. Dadasalan kita ng Latin para sumigaw at maglumpasay. Pero hindi na dapat gawin kasi alam naman natin na kapag nagdadasal pa nga itong diablo ay nangingisay. Ang ibig sabihin lang, wala sa akin ang pagpapasya kundi nasa iyong kamay. Kaya pumili ka, mabuhay o mabuhay para mamatay o mamatay ka para mabuhay. At kung mali ang pagpapasya, hayaan mo itong mga sagradong balang tumagos sa iyong ikabuturan. O hayaan ang iyong sarili magpapako sa cross para tubusin ang sarili mong kasalanan. Dahil lang tunay lamang na mapapatawad yung mga nagsisi lamang ng lubusan at ikaw, hindi ka Diyos. Kaya huwag ka na magpanggap. Huwag mo kami pakitaan ng ganyan, pakitaan mo kami ng battle rap. Time. Ang banat, ayun natin. Tapos ka na magpasyon. Yo, game round 1. Boss! Pagkatapos ko sa setan na matalim at malalim, tinapat mo ko sa malakas naman at nagmamadaling kumain. Mga previous battle mo, panalo mo'y hirap kuhanin. Kung aking susumahin, kahit di ko nasukatin ang layo ng agwat natin para lang itapat ka sa akin. Maraming nagsasabing tagilid daw ako sa mga MC ng bara-bara. Ngayon, kahit kilala ka nila, lalo ka nilang makikilala sa paraang bara-bara. Oo, pares tayong galing sa puro talo. Ang pinagkaiba lang natin, dumudurog pa rin ako sa dulo. Kaya hindi mo ako makakain ng buo. Ikaw pag nag-spit, nanginginig pa yung ulo. Halatang may kaba kasi yung bibig iisa ang pintig sa suso. Iisa ang pintig sa suso, kaya hindi ka nakakatakot o nakakatindig balahibo. Tingin ko lang sa'yo, isa kang payasong mahilig magpabibo. Kaya umalis ka na dito, hindi kayo na kailangan sa palasyo. Kasi sa ira ng battle rap, ako na ang bagong himig ng paraiso. O, nagbago ba ukit ng disenyo? Hindi yan nagkataon. Nagkataon lang merong maaabo dahil ang alamat ay nabahira ng tunog impyerno. Ikaw hanggang ngayon, bano, kasi yung sulatan mo walang kaderno. Sulatan namin sa kwaderno, moderno, sulatan sa inyo, pang gobyerno. Nasa bahay ka na nga lang, puro ka pa reklamo. Kung ganyan ka ng ganyan, wala kang talento. Hindi mo kaya mag-rap pag nasa metro, kaya mo lang sumabay sa tempo pag may katabi ka na lempo. Kaya ano, sige, ikaw ang dahilan kung bakit wala si Kuya Spoil sa line-up. Ngayon, oras na para turuan si Spoiler kung paano pumatay ng rapper na ang idol ay si Dora the Explorer. Ikaw ang dahilan kung ba't walang kusina yung bahay nyo. Kasi sa sobrang taba mo, naisipan ng mga magulang mong ipatanggal yung lababo. Naging salbahe ako kasi ang sama-sama mo. Mahina ka lang daw kumain pero ba't ang taba-taba mo? Ngayon walang panama ang damulag kay One Punch Man. Kapag hinubad ko na ang sombrero ko, wala ka nang marinig na nanahimik kasi nasa ambulansya ka na lang. Ito'y mararamdaman mo yung saksi sa pagkahukom. At kung akala mong mga patawadal ako, nagkakamali ka. Huli kong nakalaban bilang nagsuka na ihipa. Kaya itong extra, hindi pwede sa akin magbida. Ngayon patay itong extra sa extra nagbida. Sa extra nagbida. Ngayon patay itong extra sa extra nagbida. Kung pumunta ka mag-isa, kulang ka kahit may extra pang 5. Kulang ka kahit may extra pang 5. Paano ka naging extra kung wala kang extra factor, tangina? Kaya pagkatapos ng ating laban sa poster na to, ang pangalan mo extra, guguwitan na niya. At kung alam mong body wag ka, huwag mo nang itanggi pa ako. Ito ay baboy time. Yo! Napalapakan, galing. Galing mag-rap ni Doraemon ah. Sinabi niya, ano, dito, kumakain, nagmamadali. Kala mo lupit nun, napahinto ka, no? Kasi naisip mo nakasabay kita nun. Ang payat, kala mo, payat eh, oh. Ano yan? 3 months? Okay, round 2, game? Game! Sa mga hindi nakakaalam, hinangon niya talaga yung pangalan niya kay Rizal. Ang lakas ng loob. Kahit alam naman natin itong inyo na to, hindi naman aral. Pero di ba? Dapat walang panghusga.
Hindi dapat maging Pilipino typical. Pero gago, mukha kang half-breed ng Praile at Madre na bunga ng pang-aabuso, literal. Pero si Pepe, naabutan niya talaga yung kapanahunan ni Rizal. Magtropa sila nung matagal. At siya talaga yung unang taga-masa noon nung malunggay pandesal, ano? Ikakaila mo? Di ba mutika ka na nga rin tagain ni Andres kasi ang kulit-kulit mo? Sinabi kasi punitin yung sedula pero ginawa mong eroplano yung sayo. At naging tagahanga ka dahil sa knowledge at filibusterismo. Sinubukan mo pa nga sumulat ng sariling sayo pero yung utak at panulat mo di magkasundo. Pero yung utak at panulat mo di magkasundo. Pero yung panulat mo hindi filibusterismo. Pero yung panulat at utak mo hindi magkasundo kasi nung sinubukan mo sumulat para sa kalayaan, ikaw ay nakulong. Kasi sa sobrang mong kalayaan, naging malaya ka sa lahat ng bagay eh. Kaya ka nalulong. Walang tawa. Kaya ka nalulong, pero idol mo si Rizal? Well, ako din naman. Pero si Rizal, sumusulat ng merong sining. Ikaw naman wala kang sining kung sumulat. Si Rizal, nagpapamulat. Ikaw naman mukha kang laging nakamulat. At kung si Rizal kayang magbuwis ng buhay, ikaw naman umiiyak sa simpleng sugat. At higit sa lahat, si Rizal nagpapamalas ng galing, ikaw wala kang galing na maipamalas. Kasi paano ba naman? Pambanu yung sunatan. Lepil daw, palibasa yung mga sulat mo, hindi naiintindihan. Hindi porket pangkalawakan yung mga sulat, hindi porket pangkalawakan yung mga bara, matindi na yan. Sa classroom, para kang estudyante papansin at bilang guro, nag-effort ka, kaya ka namin papalakpakan. Ito yung pinagkaiba ng mahusay at nagmamagaling. Ito yung pinagkaiba ng mahusay at nagmamagaling lang. Tularan mo si Rizal, sundan mga hakbang. Buksan lang yung sarili at handa kang masaktan. Kung hininga ang siyang inutang, alam na ang kabayaran. Kung siningil ka na ng buhay, sige ibuwis yan. Sa sariling bayan tayo ay nakagapos. Pero tulad ni Rizal sa kami ng kapwa Pilipino ang matatapos. Ito ang mapait na katotohanan na sa iyo ay haambalos, magmakaawa ka. Dahil gagawin ng mga tulad mo na sa laylayan ang lahat. Para makaraos kasi langit lupa ang ating pagitan. Dolyar at piso sa palitan. Pacman kay Margarito kung suntukan. Ikaw yung estudyanteng uhaw sa karunungan, samantalang ako yung guru mo na natutupa sa lansangan. Hindi ka makakatagos kahit magsulat ng magdamagan. Makakaranas ng ultimo adyos kung susubok na humarang. Nag-practice ka ng ilang linggo para dito ay sumalang. Pero tingin ko sa'yo, DDS na gustong makipagdebate. Kasi wala kang kwenta na kalaban. Time. Damya mo talaga mag-deliver. Para ang rider nung nakapremera. Mga bara mong may filter, hindi yan setong panggera. Natulingan kang teacher pero wala kang natutunan sa eskwela. Round 2 game? Ito na ulit, ang nangungulit, nakakainip, mag-isip-isip. Ikala mong gusto ng aking ligmaan, handa na akong makipagsabayan sa gera ng letra. Ikaw para lang gumaling, hinihintay mo pa mag-rap yung ride na naita. Talimbara na to, parang na-ride siya na iya. Mga Chinong nagnegosyo sa Pilipinas para rekta ang kita. Kung sa tingin yung kinakampihan ko sila ay pamalika, makinig sa aking ipapamalita. Pati sa ATM machine ang haba ng pila. Mga nagpakadakila na tila, hinila ang dila. Kaya mga nagpakadakila na tila, hinila ang dila. Nagpakadakila na tila hindi la ang dila kaya wala nang ayuda. Panay upo matataba kaya ayun payat na si Buddha. Kung gusto mong makaisa, halina't halika. Lumika ng awitin na magmumulat sa mga mata ng mga pabida-bida. Pagkatapos kung bumahay, handa ang pizza at pipa. Ikaw nagpapabaya ka para lang mapansin ka ng mga chita. Hindi ka naman talagang mataba eh. Nakamaskot ka lang. Ang hirap mong kumamot eh. Hanggang buto naman, halos wala ka rin pagkakakilanlan sa aking mga nakalaban. Ito'y uri ng digmaan kung saan ka pwedeng mawalan ng hininga. Wala kang dapat katakutan kung sinong dapat humarang, kung sinong dapat para sa'yo harapin mo. Hindi katulad ng mga ibang MC dito nagbabakaw katulad ni, hindi ko na kailangang pampanggitin. Alam kong walang madadawat sa ating labanan. Wala akong dapat ipagmalaki sa'yo kundi durugin ka sa kalaliman. Huwag mong angkinin ang sining kung matagal ka nang nasaklawan. Hindi ka magiging magiting kung matagal ka nang nasaklawan. Ika'y mananatiling alipin sa sarili mong inaapakan. Mananatili kang baguhan sa mga paningin ng mga lumaan. Pero sa mga daan na dumaan, hindi mo kayang harangin sa daan. Kung ikaw lang din ang magbabatikos at magbabigay alam sa aking mga utak na alam mo'y walang alam. Extra ka lang, walang panama ang tunay na bida sa ekstrang buwang. Ekstrang buwang? Sino? Palibanat. Puro ka mataba eh, no?
Salamat ka pag pinakitaan kita ng muscle dyan. Wala na kasi, na-depress lang eh. Okay, round 3. Natin. Sa round na to, hayaan mong dalhin kita sa isang dimensyon. Kaya, pigit mong yung mga mata. Sa dimensyon na to, ikaw ay malakas, nakapagtapos, at naabot ang mga pangarap. May kumpiyansa, lakas ng loob, at punong-puno ng pagsusumikap. May mga kaibigan sa paligid. Subalit sa dimensyon na to ay wala kang pamilya. Nabalitaan mo isang araw nagkaroon ng trahedya at namatay ang anak mo at asawa, pero ikay malakas. Isinaisip mo na baliwala ang mga naganap. Kapag kinamusta, mukhang okay lang at mukhang nasa ayos ang lahat. Sa mga unang araw, hindi mo paramdam ang buong epekto. Kakabugin mo ang dibdib at pipiliting tumayo ng diretso, pero bawat hakbang may bigat, parang paay may simento. Di na normal ang paghinga, para kang tinatrangkaso pero ikay malakas. Isinaisip mo na baliwala ang mga naganap. Sa mga susunod na araw, may parating kang battle dito sa palatastasan. Tinanggap mo pa rin kahit nabiglaan at may pinagdadaanan. Kalaban mo daw si Estra. Mukhang ayos lang at mukhang magandang kapalitan. Pero unti-unti ka lang natatalo sa loob kahit hindi pa nag-uumpisa ang bakbakan. Sa mga susunod na araw, napilitan kang magkulong sa silid na walang tumatagos na liwanag. Gusto mong humingi ng saklolo pero hindi makalabas ang salita para sa iyo'y magpaliwanag. Nauna ang iyong diwa, sumunod ang mga pagnanais mo at pagnanasa. Nabubuhay ka araw-araw pero walang bitbit na pag-asa, tumingin ka sa salamin. Tinatanong mo kung anong problema. Kinakausap mo ang sarili habang namamanata at sinasabi, kaya ko tong gawin lahat. Kaya ko tong gawin lahat. Hindi ko kailangan ng iba para dito makapiglas, pero hindi ka na makatulog sa gabi. At kasiyahan mo sa loob unti-unti nang nasasawi na palitan ng bangungot ang panaginip. At ang buhay ay tila di na magawa pang makasilip. Hinahayaan mo na ang mga halimaw sa sarili. Hirap mo na ang alagaan parang leon at mga tigre. Napabayaan na rin ang katawan. Hindi na nag-ehersisyo. Kailangan mo lumaban dahil mga rounds mo Ezra hindi pa nakukumpleto, pero parang may mga demonyo na sa iyong isip. Sila'y nag-iingay at pumapasok na ng pilit. Sila'y nag-iingay at pumapasok na ng pilit. Wala ka ng kapayapaan, pero gusto mo pang mabuhay. Kaya hiniwa mo ang sariling leeg dahil simbolo ng dugo ay buhay, pero kalma. Kalma. Huminga ka ng malalim. Hindi ka namatay. Dinala kita sa isang dimensyon na ginawa ng aking isipan. Dinala kita sa isang dimensyon na ginawa ng aking isipan. Pinakita lang ang sarili mo ng lantaran na tupad. Hiram lang daw ang buhay, kaya hindi kita sisisihin kung ito isoli mo kaagad. Sabi nila, marami daw pintuan tungo sa mga dimensyon. Pero itong pagkakataong magkaharap tayo pa ang iyong napili. Hindi kaya nakaplano at nakalatag na yung mga direksyon. Baka minamanipula ko na ang lahat sa ngayon, kaya naguguluhan ang iyong isip. Pero kahit malaman mo man ang katotohanan sa lahat ng to, pihiting ibahin ang bawat tagpo. Piliin ng isa at sa isa ay tumakbo. Tandaan na sa dalawang dimensyon ay dalawang bersyon ng sarili mo ay parehong hindi mananalo. Ano ba yun? Gusto ko lang rebat yung round 2. Pandesal, malunggay. Ikaw boss doon, sa'yo ako nag-apply. Nalimutan ko kanina eh. So round 3 game? Yo, sa paglakok ko ng patimpalak, pagka panalo ko'y ditiyak, ngayon ka sa'kin iiyak. Ba't mo binuklat ang aklat ng alamat? Hindi ko na ikinagulat kung mahina ka magsulat. Pag yung tugma ay nakapako, ang lagay mo delikado. Para sa'kin di na bago, itaga mo sa bato na kahit kailan di mo maluloko lolo mo. Kung ang tanong mo ay ba't ka nandito? Sino pa ako? Sino ka mo? Sino pa mo? Sige kahul mga nagdilang mga aso. Nakakaya ka bilang amo, ba't ako ang binangga mo? Ilog dagat binangka ko. Sakin pag-iinsayo, nilagdat at rin ng kaso na makuha tagumpay na tinangka ko. Ang laki ng tinabako nang ikaw ang tinabako. Kung kabilang to, sabilan nyo, itrato bilang aso! Ngayon, lalabas ko, ngayon, babahan ng liriko kadirito, sasalba ko ang sarili ko sa liriko, masasabi nyo, ito na mi, nakapasok na dito, tumutugtog na parang do-re-mi, pasolatido. Anong sabi ko? Pagdating sa battle rap, kawawa sa akin kahit sinong tumapat, wawa sa akin kahit pa isang pangkat, sapagkat pag ang pangil kumagat, bawat titik babakat, at malalaman ang lahat kaninong banat aangat, pepeng alamang! Alang-alang sa kultura ang aking kinagisnan. Unang ginawa yan, tinawanan. Miski minsan di man lang hinangaan. Hinarangan ko mga kinalaban. Hinawakan, tinapakan. Nilampasok, binasahan. Hanggang sa
Extra, bumalik sa estudyante, walang kinalaman. Ito yung teacher yung nagmamagaling. Pwes, bibigyan ko kayo ng Panginoon na ngayon lang masasaksihan. Sumalo na, humalo pa. Ito'y wala nang pangdidisyonan. Horror call kapag bibigyan kita. Dudukutin ko yung mata. Ilalagay ko sa pet na makita mo ang dinuguan. Tatsatsapin ko mga daliri mo. Isusunod ko sa tumbong batayan tren yan. Tangay na ka, ganyan mag-horror call na nakakatawa. Pinatay kita aslit masaya ka. Time. Okay, so ang boto ng hurado, 2-1 in favor of Pepeng Alamat. Yun, shoutout. Hindi tayo pingalaman. Shoutout kay Esther, lakas niya, putang di biro yun. Salamat, nadala ng freestyle. Round 1, binigay ko siya kay Pepeng Alamat, slight edge lang, paikuin na lang natin. Tapos yung round 2, ayun yung tingin kong pinaka-dikit nila. Pinaka-dikit nila na rounds, tapos props din sa rebat ni Extra, kumonekta talaga yun. So, siguro lang, hindi lang na-maintain ni Extra yung round niya hanggang ending. Kaya, napunta kay Pepeng Alamat yung boto. Tapos yung round 3 naman, pareha sila nagpakita doon ng left field yung kay kay Extra, tapos kay Pepeng Alamat. Nag-try siya ng horror core, tapos nakakatawa. Nag-make sense naman, kaya slight edge na bigay ko rin kay Pepeng Alamat. Kaya yan, Pepeng Alamat. Pascal nga pala. Round 1 binigay ko kay Pepeng Alamat, slight edge lang. Round 2, yung binigay ko kay Extra. Round 3, nabahan lang ako dun sa scheme ni Extra, pero parang hindi siya nag-pay off. Tapos yun naman yung pinakamalakas na round ni Pepeng Alamat. So 2-1 Pepeng Alamat. Yo, J Talaw, PBN. Binigay ko yung boto ko kay Extra, dalawa, round 3 kay Pepeng Alamat. Bali, himayin natin nung round 1. Mas nagustuhan ko yung rounds ni Extra. Gawa ng yung setup niya, naka full bar sa may pinupunto siya sa isang round niya. Pero props kay Pepe, nahook niya yung jokes. Round 2, binigay ko kay Extra dahil mas nakukuha ko yung scheme niya. Round 3, binigay ko kay Pepeng Alamat, nakita naman yung mga multi niya. Tapos yung kay Extra naman, medyo humaba yung image tree niya. Kaya yun, binigay ko kay Extra, dalawa, isa kay Pepeng Alamat.